Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East. Yumkin Said. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please lang, kung saan man dako ka man ng mundo, please subscribe my channel. Okay, ngayon, ang sarap ang pag-uusapan natin tungkol po sa bardagulan o sa pag-aaway ni Ping Lacson at Amy Marcos. Ang lupit ng mga patusada ngayon yan, no? Ni Ping Lacson. Ang lupit ng kanyang mga patusada para hindi siya lalaki kung magsalita. Sinabihan daw siya ni Amy Marcos na magsabunutan sila. So ito po yung mga punto de vista ni Ping Lacson kay Amy Marcos, Senador Amy Marcos, pero ang pangit ng kanyang mga litanya tungkol sa mga bardagulan nilang dalawa. Parang hindi nakakatuwa bilang isang mga senador, nagbabardagulan sila, nag-isasabihan sila ng mga hindi magaganda sa pagkatao. Parang hindi nakakatuwa pakinggan sa mga nanonood sa kanila. Parang hindi silang mga role model sa gobyerno. 'Di ba? Ang papangit ang kanilang mga litanya. Tingnan niyo, panoorin po natin ang kanilang mga litanya ni lalong-lalo pa ito si Ping Lacson. Ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong. I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni Tito Soto at Gringo Hunasan, macho din po ako. Lalaki. Oh, di ba? Malinaw na malinaw pa sa sabaw. Ito ang kanilang mga bardagulan ng kanilang pag-aaway ni Ping Lacson at ni Amy Marcos, ang kaya ito mapupunta. Kasi mga binatawan nilang mga salaysay ay hindi na po mga magaganda, ay isa na mga maanghang. Mga salita. Para silang mga... Lalo pa to si Ping Lacson. Ito pala, ngayon ko lang napansin na si Ping Lacson pala, mapagpatol pala to sa babae. Diyos ko, nagsalitang mukha niya hindi ritokado. Ang ipin niya hindi pustiso. Ang buhok niya ay hindi piluka. Yung pinag-aawayan mo, yung pinagtutuunan mo, yung tungkol sa Blue Ribbon Committee, kung sino ang ipapatawag niya. Mr. The Blue Ribbon Committee, parang sa susunod na mga araw po, ito si Ping Lacson po magkakandak ulit o magre-resume po yung Blue Ribbon Committee ulit sa Senado. Tapos ngayon sa kanyang panayam dito, nako, binanggit niya na si for the first time, binanggit niya na si Martin Romualdez for the first time. Binanggit na rin ng hinayupak na to for the first time. Sinabi niya rin na si Martin Romualdez ay mayroong bahay sa Forbes, Makati. Diba? Para mapaniwala lang siya ng mga nanonood sa kanya, para mapaniwala lang siya mga ibang tao, mga nanonood sa Blue Ribbon Committee. Kahit papano, binanggit niya rin yung pangalang Romualdez at mayroong mga ari-arian sa Makati. Kasi dati pinagtatanggol nila, di ba yung una na nilang Blue Ribbon Committee, pinagtatanggol ni
Lacson at Soto, si Romualdez na wala daw kinalaman po sa mga flood control na anomalya, di ba? Walang kinalaman. Pero ngayon, dahil sa pagbabatikos ng mga tao na pambihira, kahit nga si Amy Marcos nga, isa na nagsasalita na pinsang buo niya si Romualdez, isa na nang nagsasalita na si Romualdez talaga, isa sa mga pakana o mga mastermind tungkol sa flood control anomaly. Pero ito po si Lacson at Soto, hindi dilaw nila nakikita na merong kakamali si Romualdez. Pero sa ngayon, for the first time, nagsalita na si Lacson. Ito, panoorin natin yung kanyang mga sinasabi ni Lacson tungkol kay Romualdez. No? Tingnan nyo, bahay at lupa ni Romualdez sa Makati. O, tingnan natin, panoorin natin. Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. Kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari ng biniling property na naging front ho ay ang Discaya? I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Pero mag-attend na ho this coming Monday yung may-ari ng property? Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami. Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung pwedeng maging direct link at baka yung simula, para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. Against former Speaker Romualdez? Not necessarily against, but to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung merong connection, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganong kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang subdivision, sigat na subdivision sa Makati City. At magkano po yung amount ng... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez? As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, mayroong parliamentary courtesy na umiiral. At pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend... O, di ba mga kawangis ko? Bahay at lupa ni Romualdez sa Makati. Ano yan? Papaimbestigan niya ba yan? Paimbestigan ba niya, no? Wala naman sinabi si Ping Lacson papaimbestigan niya eh. Sinabi lang niya na mayroong lupa at bahay si Romualdez sa Forbes sa Makati. Pero hindi niya sinabi na ipapatawag niya sa Blue Ribbon Committee sa pagbalik kapag mag-resume yung Blue Ribbon Committee ipapatawag. Walang ganon. Gusto mo lang kumuha siguro ng attention sa mga tao. Hindi ko alam kung isang taktika yan para mapag-usapan ka lang dahil babalik na yung Blue Ribbon Committee o baka taktika mo lang kasi nga siyempre matunog na pangalan yung Romualdez kapag Romualdez pinag-uusapan ng taong bayan dahil sa kanyang katiwalian kaya yan binabanggit mo na mayroon para kasi babalik na kayo. Kung sinabi mo nang ipapatawag mo sa Blue Ribbon Committee, it's better. O diba? Pero yung mga bardagulan yung dalawa ni Amy Marcos, hindi ko alam kung sa papupunta yan o isang taktika yan dahil malapit na ng eleksyon, nagpapatunog na kayo ng pangalan nyo o baka mamaya tumakbo ka naman bilang Vice President. Mahilig to tumakbo sa Vice President eh. Minsan Presidente ang tinatakbo niya eh. O ayan mga kawangis ko sa mga kapwa ko OFW, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel at relax din ang aking mga video sa ngayon. Mga kapwa ko sa Mansulo kayo ng mundo dyan, masalam. At babay muna. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please lang.